Mga kababayan, eto na yung ating pag-uusapan ngayon. Gusto nyo na bang malaman? Gusto nyo na bang mabulgar ang baho nila? Hala, sige, tatalakayin natin. Baka hindi nyo pa ito napapanood. Mga kababayan, eto na. Patay kang bata ka. Sara Pulong Roque kasali sa listahan ng DPWH ni Yussi Cabral. Alamin! Eto na. Mga kababayan, buksan natin. Halabira! Sara ng tinaguriang DPWH leaks. Ito na, ito. Inumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks Hala. na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Patay! Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte Hala. at longtime ally na attorney Harry Roque. Hala. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Hala ka! Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President 1 billion! Tumataginting, Sara! 1 billion! Kaya nga sabi ni Sara hindi kami magnanakaw ng millions. Billion ang nakawan sa gobyerno. Ano to, Sara? Paninira na naman ba to? Paano kung i-check ngayon ang Bilyonaryo News Channel? Totoo nga. Hala ka. Hindi kami magnakaw ng millions. Kasi bilyon ang nakawan sa gobyerno. Maria Almonte. Ulitin nga natin. Magkano? Magkano ba? Inumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte Hala, dalawa. at longtime ally na attorney Harry Roque. Hala, tatlo. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos Hala. ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget. 2020 DPWH budget. Nako, 16 line item, 16 ka-propose project. 1 billion! Aputang ina! Ang laki! Pera, tiba na naman si Lustay. Kaya pala, turn around everywhere in the whole world. Turn around. Tiba ang lola nyo. Putang ina. 16 items, 1 billion. Samantalang kay Aimee, 28 items, 2.5 billion. Kaya naman pala Aimee at Sara magka-breaks kayo Kaya naman pala magkakaibigan ang mga to Chis Escudero ayaw mag-fourth win. Kasi nga, billion din putang ina nyo. Nung nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Hala! Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Hala! Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Hindi nililinaw ng Bilyonaryo News Channel. Hindi ito insertion. Hindi rin ito BICAM, kundi pinipresent. So, ibig sabihin, present, nakuha na. Ano daw ito? Tawag doon, pinagtalunan. Ito yung tinatawag na amendments. Parang amendments, mga kababayan. Kasi ang amendments at insertion magkaiba. Ulitin ko po, mga kababayan. Baka malito po kayo. Nilinaw po ng Bilyonaryo News Channel, no? Ito kasing bilyonaryo may pagka intriga din Hindi na lang kasi sabihing amendments. Ganito 'yan. Para ma-suspense din yung nanonood Ganito 'yan. Ang insertion, yan yung illegal na isiningit na hindi alam ng Kongreso at ng Senado. Isiningit diretso para pag nakuha, walang makakaalam. Mag-present ka doon, 10 project,
Tapos, nasa sayo kung sa 10, 3, 2 ang gawin mo doon, bahala ka na sa natira. Ngayon mga kababayan, yun yung insertion. Ang amendments, ito yung ipipresent mo para pagdibatihan ng Kongreso at Senado kung papayag ba ang Kongreso, ito 16 mong proyekto, kung aprubahan ba nila. Tapos doon naman sa Senado, kung aaprubahan ba ng Senado. So, pag inaprubahan ng Senado at Kongreso, yung 16 ka project mo, automatic paldo. Diba? So, sa madaling salita mga kababayan, amendments ito ha. Linawin ko lang, amendments ito. Pero mga kababayan, take note. Bakit malakas ang loob nila sa amendments na ganito kalalaking project? Kasi take note, presidente pa ang tatay niya dito. Si Digong. 2020 pa to eh. Continue. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nang gagaling ang sistema ng kickback scheme. Yussi Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. So ibig sabihin mga kababayan, no? Dito daw nang gagaling yung mga kickback. Ano ba ibig sabihin ng kickback? Example ko na naman sa inyo. Magkaiba ang amendments, magkaiba ang insertion. Dito, sa sinabi ng Billionaire News Channel, halimbawa ako, kontraktor. Ngayon, si Sara, ang mayor ng Davao, meron siyang proyekto ipagawa. Halimbawa, nakita ni mo, bulok na yung City Hall ng Davao, Capitol. Bulok na, so ako, lapitan niya. Tapos, hindi pa ako. Kay engineer muna. Siyempre, engineer, ano bang gagawin natin dyan? Ito yung design, ganyan. Sige, baguhin mo, ganyan yung design. Gawin natin parang White House. So, ngayon si engineer, sige, ito yung design. Ngayon si engineer, tatawag ng mga kontraktor yan. Kung sino yung kontraktor na malapit kay Sara, yun yung unahin niya. Halimbawa, ako yung kontraktor niya. Sasabihin ni Engineer Kent, ang design daw parang White House sa Washington, D.C. Gawin mo dyan sa Capitol ng City of Davao. So, ngayon, syempre, ako naman, tatanungin ngayon ni Engineer, Kent, magkano ba yan? Sige, 1 billion yan. 1 billion lahat yan, ganyan. Kasi ito, gawa natin ng ganito, gawa natin ng ganyan. Isusurvey ko pa yan eh. So, pag nag-survey yan, i-report yan ngayon ni Engineer kay Sara. Ma'am, Mayor, ito daw po, 1 billion daw to lahat. So ngayon, syempre 1 billion ang binitawan ko. Ang ipopropose ni Sara niyan, para madagdagan. Kasi kung sinabi mong City Hall lang or Capitol lang, isang project lang yan. So ang gawin ni Sara dyan, dagdagan natin. Dito may kalsadang sira. Kahit 1 million lang yan, gawin mong 10 million. Para madadagdagan, may kickback or may makupit sa madaling salita. So ilan ba yun? 16 line item. So 16. So ibig sabihin, malaki-laki nga. Do you think ba sa 16 na project na yun ay lahat ba na 1 billion na gamit doon? Do you think ba yung 1 billion worth of 16 project na ilaan ba talaga lahat doon sa proyekto? Hindi po. Bakit? Siyempre kukupitan yan ni congressman. Kukupitan niya ni kontraktor. Kukupitan niya ni foreman. Kukupitan niya ni mayor. So sa 1 billion, ang matitira dyan, sabihin natin 500 million na lang. Ngayon, syempre, gamitan natin ang power. Sa 16 ka project, sabihin natin completed lahat. Pero alam mo na kung anong gagawin mo. Gawin mo lahat yan. Kailangan makapagpakita ka ng ganyang postura, ganyang hitsura. Pero ikaw na mag-budget sa pondo, kaya kinuhaan na yung 1 billion. 1 billion. Kinalahati, 500 million na lang. Yung 16 na project, yung 500 million, ikaw na bahala dyan. Kinupita na eh. Kaya nga sabi ni Bernardo, dyan nag-umpisa ang kickback. Kita niya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito, nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Project. Magkano ang
project niya dito, 6.7 billion, o million. Tapos yung isa, 6.5 million. So, 13 million ito. Project, dalawa, nakalagay. Ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. Nako! 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na abot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. Nako! 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. O, kita nyo? So, ibig sabihin mga kababayan, hindi nagkakamali si Congressman Tinio ng Teachers Party List. No? Bakit? Kasi sa lahat ng mga proyekto ni Pulong, 80 ka project, no, sa Davao City, may kupit. O, sa madaling salita, ano nga ba yung nangyari? No? Ito, ipakita natin sa inyo ha, mga kababayan. Para malaman natin, ano bang nangyari kay Pulong? O, bakit sabi ni Tinio ganyan? Ito, Tinio, Pulong, Duterte, Project. Naku, mga kababayan. Maskin ang Billionaire News Channel ha, nabisto nila. Isang proyekto, dalawang pangalan, completed na. May same, another proposal. Kahit completed na, may propose na naman panibago. Dubli-dubli nga naman. Oh, BNC. Oh, ito, tignan natin. Mga kababayan. May ads lang. Pakinggan ninyo ha. Kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 400 Hindi lang umano ghosted ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Patay! Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood Bimbo control Mercado, project hello sa po. Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Patay! Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Naku! Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Ma'am Davao Jana. at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong Isang overpricing, 149 million no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Patay. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye
lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Nako. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Nako. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Nako. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abo Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamayari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamayari ni Glenn Escandor. Nako. Ang Genesis 88 ni Escandor Doon na- ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Nako. Sara noong 2022. Donor. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Ito nga pala yung red Alam nyo na. Nako, mistado na. Kaya ngayon mga kababayan, eto na nga. Sabi ko nga sa inyo wala talagang baho na hindi umaalingasaw. Utot nga naaamoy Na ang daming pera, mayaman na sana ang Pilipinas. Kaso sila lang na natatamasa sa kaba ng bayan. Yan, kita ninyo. Kaya mga kababayan, ayaw ni Pulong humarap sa ICI. Kasi mabibisto siya dun bakit? Paano di siya mabisto? Lahat dun isa-isahing tanong yun. Ganito, ganyan, ganon, ganyan, ganon. Totoo ba ito? Totoo ba yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pag hindi siya nakakasagot doon, may possibility, mag-guilty pa siya, may possibility, hindi siya makalabas. Nako, mga kababayan. Hala ka. So, continue natin. Asan na ba yun? Continue natin. Continue. Asan na yun, mga kababayan? Continue. Yung Peso Road Project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa, pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinisika pa namin kunin ang panig ng mga Duterte at ni Roque, pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kita ninyo, mga kababayan. Naku, sasabihin na naman to. Okay, maniwala dyan. Huwag niyong sabihin, huwag niyong anuhan yan. Paninira lang yan. Para ang rason, hindi makatakbo ng presidente si Sara sa 2028. Yan na naman ang idadahilan nila. Diyos ko, mga kababayan. Idadahilan na naman yan ni Sara. Kasi bakit? Sinabi na ni Sara 50% yan. of Australians say we need a Kakampings are doing. They're silent. They're silent. They are chill. They are... Lapo. Naalala niyo na po ba, Secretary Cabral? I guess I fairly remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. You remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember? I don't remember No, I'm exactly. confronting with you. I'm confronting you with the actual quote. So the only question there is, do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote, and if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? That I... That you confirm those amounts na exact- nabanggit, excuse me,
that we finish amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022. Base po sa NEP ng DPWH at itong GAA sa distrito ito. Therefore, the distrito po of Congressman Paolo Duterte ay tama po and we confirm those budget. Yes, Your Honor. Patay. Yes, Your Honor. O, alam nyo na. Wala na. Si Cabral ang naging sacrificial lamb. Diba? Kanya-kanyang tanggi, kanya-kanyang negosyo, kanya-kanyang helicopter, aeroplano, kanya-kanyang Rolls Royce, Ferrari, McLaren, Mercedes, Mustang, ano pa? BMW, Maserati, kanya-kanyang sports car, kanya-kanyang SUV, kanya-kanyang bulletproof car, kanya-kanyang mansyon, kanya-kanyang kalupaan, kanya-kanyang pera sa bangko, hundreds of accounts. Diba? Biruin mo, hundreds of account. Putang ina. 100 account. Iba-ibang bank. Putang inang yan. Oh. Sana all. Tapos itatanggi na naman yan. Huwag kayong maniwala dyan, mga DDS. Propaganda na naman yan ni Marcos para hindi ako manalo na presidente sa 2028. Putang ina. Ayan na, may palusot na naman ni Sara yan. Diba? Idadahilan na naman nila yan. Huwag yung paniwalaan yan. Bakit? Paninira lang ni Marcos yan. Sinadya nila yan. Para pag tumakbo akong presidente sa 2028, hindi ako manalo. Totoo naman talagang di ka mananalo, Diyos ko. Umasa ka pa. Mas maniwala pa ako sa kulto kaysa sa panalo ni Sara.